Magandang araw, Pilipinas. Welcome to Day 5 of the trial of Vice President Sara Duterte, DATV special coverage. Sa pangalawang linggo ng paglilitis, ihahatid namin sa inyo ang pinakamahalagang pangyayari sa loob ng Senado, pati na ang iba pang mga balitang kailangan nyong malaman. Ako po, si Joanna Luna. Sa pagsisimula ng ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap bilang ikalawang testigo ng prosekusyon si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotoc. Ayon kay Lotoc, seryoso ang mga banta ni Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bilang dating hepe ng NBI Cybercrime Division na nagsisiyasat sa kaso, sinabi ni Lotoc na nakakita ang ahensya ng sapat na batayan upang imbestigahan ang mga pahayag ng Vice-Presidente. Anya, mismong si Duterte ang umami na nakausap niya ang isang umano'y assassin bago ang kanyang online press conference noong November 23, 2024. Ipinaliwanag din ni Lotoc na may mandato ang NBI na magsiyasat ng mga banta laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din niyang pinoprotektahan ng freedom of speech ang mga lehitimong pahayag, pero hindi ang mga salitang sumasaad sa mga elemento ng criminal actions. Ikinumpara ng prosekusyon ang kaso sa insidente noong 2020 kung saan agad inaresto ang gurong si Ronel Mas matapos mag-alok ng pabuya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng prosekusyon, nararapat lamang na pareho ring ituring ang umano'y banta ng Vice-Presidente. Sa kabilang panig, inanunsyo ng depensa na maghahain sila ng mga testigo upang patunayan ang umano'y Operation Romanov, isang sinasabing plano laban kay Duterte at sa kanyang pamilya na magiging bahagi ng kanilang ebidensya. Magpapatuloy ang paglilitis ngayong araw kung saan inaasahang itutuloy ang cross-examination ng depensa kay Lotoc at pagpresenta ng prosekusyon kay Attorney Zulaika Lopez, ang chief aide ng Vice-Presidente, bilang isang hostile witness.